Gagawa tayo ng napakasarap na kakanin na pang merienda na, pwede rin pang dessert. Sa mixing bowl, maglagay ako ng 500 grams na glutinous powder. Lagyan ko na rin ng gata, bali 5 cups na gata yan. At lagyan ko na rin ng asukal, brown sugar, bali 1/4 lang. Depende sa tolerance mo sa tamis. Pwede mo dagdagan, pwede mo rin bawasan. At ihalo lang hanggang sa matunaw yung asukal at yung glutinous powder. Kahit hindi mo naman masyadong matunaw talaga o mahalo ng mabuti dahil isalain pa naman natin yan. Kaya mawawala din naman yung mga naiiwang buo-buo. Idiretso ko na yan sa kawali. Gamitan ko lang ng strainer at isalain na natin yung ating mixture. At kagaya yan sa nakikita mo, pwede naman natin tunawin yan. At pagkatapos nyan, maglagay ako ng vanilla. At binuksan ko na rin yung apoy at ituloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto na o malaman naman natin na luto na yan dahil medyo mabigat na rin siya ihalo. Kagaya yan, unti-unti lang hanggang sa maluto na yan o kaya hanggang sa kagaya niya, namumuo na siya. Pagka tuloy-tuloy lang yung paghalo para hindi dumikit sa ating kawali o hindi siya masunog sa ilalim. At pagkatapos niyan, na medyo maluto na rin ka, nakikita na natin kagaya niyan yung texture niya, maglagay ako ng crushed peanut. Optional naman yan, pero ako, dahil mayroon naman available, pwede man lagyan kahit ano, pwede ka maglagay ng buko. At pagkatapos yan, tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa kagaya niya na medyo mabigat na siya haluin. Pagka sinandok mo ay sandok mo na rin ng buo. Okay na yan, pwede na natin ilipat yan sa ating molder. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ilipat na natin sa ating molder yan. Kahit anong molder naman dyan yung mayroon kang available, pwede. At brinash ko lang yan ng mantika, yung ating pinaka molder. Para mamaya hindi siya dumikit. Pagkatapos yan, ipa-flatten lang at maglagay na rin ako ng toppings na crushed peanut. Nagtira lang ako ng kaunti kanina. At ready to serve na yan, yung ating napakasarap na kalamay. Tikman na rin natin yung ating kalamay dahil talagang tamang-tama ang pagkaluto natin. Tingnan mo, ang ganda ng texture niya at saka hindi siya basa. At ang tamis niya tamang-tama lang. Okay na to, hanggang sa muling mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!